grace, Jesus Christ says, you are loved, you are worthy, you are qualified, you are accepted, you are forgiven. Yeah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuwan-tuwa ako sa ating MC. Talagang nakatingin pa sa akin habang tinatawagan niya yung gwapo niyang pastor. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so happy celebration of all Christians for this day because we are celebrating the resurrection day of our Lord Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Baka pwedeng i-extend nyo yung palakpak. Come on. Palakpak. Amen. Yes. Because He is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay hindi po namatay nung Biyernes, at nabuhay po muli ngayon, At hindi po siya taon-taon na namamatay. Kundi we are just remembering the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero sa atin, hindi natin nire-remember once a year, but all the days of our lives, every moment, And we keep on digging the very deep meaning of that resurrection of our Lord Jesus Christ. Ano ba ang connection niya sa buhay natin bilang mga mananampalataya? At alam mo ninyo, this is enjoying. Napakayaman po ang salita ng Diyos, lalong-lalo na po ang kapahayagan tungkol sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. If we're gonna focus on this, we focus on Jesus. We focus on the cross. Hallelujah. Hindi natin makikita ang sarili natin, pero ang nakikita natin lagi ay ang Panginoon. Amen? Kapag hindi mo kasi makita ang sarili mo, you're not centered to yourself, then you're not living emotionally. You're not living, self-centered. Na you're centered to your pain, pain in your emotion, anger, hatred. Actually, lahat ng yun ay nakacentered sa sarili. But we gonna center ourselves to the Lord, glory to God. We can be consumed with that great love of our good Lord. Praise God. Sabi ni Sister Carla kanina, dapat daw ay maging ilaw tayo. Ang ilaw, kapag nagliliwanag yan, hindi mo kinakailang sabihing mag-ilaw ka o magliwanag ka sapagkat nagliliwanag talaga yan. Amen? Sa gitna ng dilim, sa gitna po ng katanghaliang tapat, nagliliwanag po yan. Praise God. At we are not trying to produce light in ourselves. We have that light because Jesus Christ, the light of the world, lives in us. Amen? Kasi minsan, many Christians are trying to, nailabas to manifest their light. We are not trying to manifest. Okay? Kusa po yan na we are bringing light into the world. At alam po ninyo, sa mensahe po ng biyaya, ang mga tao pong nakaunawa sa biyaya, nabubuhay sa biyaya, nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon, ay walang puwang sa kanila ang buhay na tinatawag ni Pablo na makalaman or fruit of the flesh. Because people who live in God's grace are living in the grace of God. Amen? Pag sinabing you're living in the grace of God, it's all about His goodness in your life. And because of that, your mouth is speaking all about the goodness of the Lord. At dito po, you can manifest the love of the Lord. Ibig sabihin, how to manifest the love of God? You can love people the way Jesus loves them. You can love people unconditionally. And you can love people, glory to God, even
to death na katulad ng ating Panginoong Kristo. At ang mga Kristiyano ay ganito, hindi tayo humihingi na mahalin tayo, kundi tayo po yung nagbibigay ng pag-ibig sa tao. Amen? Ang mga nasa biyaya is not, bakit hindi mo ako mahalin? No. Ang nagsasalita ng gano'n ay nasa ilalim ng batas. Amen? Because all of us are trying to love people, are living to love people. Actually, to love is not an option. We're not loving people because we want to win them. We're not loving people because we want to do something good or we want them to feel good. Okay? Hindi po yun ang dahilan kung bakit natin sila mahal. Minamahal natin sila kasi nga ang nature natin ay nature ng pag-ibig katulad ng Diyos na siyang pag-ibig na siyang sumasa atin. Amen? Praise God. Sige pa, palapan natin ang Panginoon. Okay, so today, let's now go to our series, Revealing Jesus. And we are now in part 3. And this time, we're going to discuss about revealing Jesus, the Lamb that was slain even before the foundation of the world. In other words, si Jesus ay naroon na sa pasimula pa, bago pa man likhain ang mundo, kasama na siya sa blueprint ng Diyos na siyang namatay para sa katubusan ng kasalanan ng daigdig. Wow, napakalalim po nito. Praise God. So, revealing Jesus. You know, there are 3 questions that I want to clarify in this message. Number 1 question is, why does God put the forbidden tree in the paradise? Marami kasing nagtatanong, bakit pa kasi inilagay ng Diyos ang puno na ipinagbabawal doon sa paraiso? E di sana hindi nagkasala sina Eva at Adan. Oo nga naman, parang mas matalino tayo sa Diyos. Okay. And then number 2 question is this, doesn't God know that man He created will sin or will commit sin? O Tagalog, hindi ba alam ng Diyos na yung lilikhain niyang tao ay magfo-fall o magkakasala? Yan. So we will clarify all these questions. And the number 3 question is, did God fail when man He created in His image and likeness fall into sin? So ibig sabihin, nung bang ginawa ng Diyos ang mundo, lalong-lalo na ang tao, nung sila nagkasala, nag-fail ba ang Diyos? O failure ba ang Diyos? Kasi, bakit nag-fail? Bakit nagkasala ang taong kanyang nilikha? So, it seems like God is failure. So, yan po ang mga bibigyan natin ng clarification in this message this morning. Are you ready? Yes. Praise God. So, lahat po ng mga nasa kanila pong mga tahanan at sa kanila pong mga cellphone na nakatutok po ngayon, just share this to your loved ones. Just share this message to your friends. And when you share this, it seems like you're sharing the gospel to people. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, yan po sa Davao, General Santos, sa Visayas po. At maging yan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, nasaan man po kayo, okay? Pangasinan, sa Quezon City, ang dami po nating followers sa Quezon City, no? At sa iba't iba pong probinsya ng ating bansa. Lalong-lalo na yung mga nasa lockdown ngayon. Ako, hindi kayo makalabas. Ito na po yung panahon natin that we have to share God's Word. Amen? At syempre, yung po mga nasa ibang mga bansa, praise God, thank you for consistently following us. And I really give thanks to God for your hunger and thirst for God's Word. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ganun na lamang ang iyong mga komento, na guwapo si Pastor Adrian, guwapo si Pastor Walter, amen. And not because of us, but because all of Him, amen. And because God's anointing in our lives, amen. And it is not our anointing, it is the anointing of the Lord Jesus Christ na siyang sumasa atin. So dyan sa Japan,
Yan po sa Hong Kong, sa Macau, sa Singapore, Malaysia, Taiwan, okay, yung po mga kapatid natin sa Taiwan, at Thailand, sa Europe, at sa UAE, Saudi Arabia. Saudi Arabia is number 2. Number 2 po ang Saudi Arabia sa pinakamarami. Of course, number 1 po ang Hong Kong. At ang Japan ay humahabol. Thank you so much sa lahat ng mga Japanese. Annyeonghaseyo. Sa Korea pala yun. Sa Korea. Okay, so at dyan po sa Amerika, Canada and America. Actually, dyan po sa Amerika, thank you so much. And Rome. Okay, Rome, Norway. Thank you for all our partners in from different countries. Siyempre mga Pilipino naman sila at ako'y nagpapasalamat po. Italy, ayan, napakarami po nating mga kababayan po dyan sa Italy. The Lord bless you. Amen? And Lord, thank you for your presence and for your anointing. Every time I speak your word, oh God, you have said that you will going to include it with the power of the Holy Spirit, and you make it alive into the heart of every listener, Lord. Thank you. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So let's begin in the paradise again, okay? About the tree of knowledge of good and evil. Okay? It was the picture of the law. God doesn't want us to eat from it because He knows that we can do good independently from Him. Alam niyo, parang sa kaisipan natin bilang tao, hindi ba maganda na alam natin ang mabuti at masama? So, natuklasan po natin last Sunday that the very will of God for us or for His creation, a man that was created in the image and likeness of Him will live dependently on Him. Okay? Alam niyo ba na marami pong mga anak sa kanilang pagiging bata, they fully dependent to their parents. Parang, Mami, pagka lumabas umalis si Daddy o si Mami, sama ako, di ba? Parang gano'n, Laging gustong sumama, kahit saan ka pumunta, nakabuntot palagi. Minsan nga, yung nanay, naiinis, ano kasama ka na sama? May ka-date ako eh. O yeah, may ka-eyeball ako eh. Oh, di ba? So, para bang ang bata, umiiyak yan. Actually, yung anak ko nga, minsan pag umaalis kami na madaling araw, pag pumupunta sa prayer, o diyan ka lang ha, pero kita mo sa mukha niya, nalulungkot talaga. Gusto niyan sumama, kaya lang bawal ang bata sa labas. Okay? Pero ito, kapag nagbibinata na yan, nakaw, independent na siya. So kapag ang tao ay independent na, nagsisimula na lumalayo sa kanyang magulang. Okay? Hindi na niya kinikis ang magulang niya, hindi na niya kinikis ang tatay niya para sa kanya, corny na, para sa kanya, parang parang gano'n na, Hindi na niya nagagawa yung ginagawa niya nung bata. Hindi na niya nahahag yung daddy niya. O, sino dito mga kabataan? Niyayakap pa rin ninyo ang iyong tatay kahit na amoy lupa na. O, di ba? Kasi nga, independent na sila. Akala nila, marunong na sila. Minsan nga, ganito, nakakarinig na pa tayo sa mga kabataan minsan, tsaka mga anak natin. Ay, si Mami, parang walang alam. O, di ba? Ibig sabihin, mas magaling na siya. Ay, si Daddy, talagang parang ipinanganak ko ng mababa pa lupa. Mababa pa lupa, mababa pa langit. O, di ba? So, parang ang tingin nila ngayon, mas magaling na sila sa kanilang mga magulang. So they are dependent. Ayaw ng Lord yon. Actually, si God, He knows everything. Amen? Praise the Lord. So God wants you to be dependent on Him. Okay? And here, in Matthew chapter 19, verse 17, si Jesus mismo ay sinabi niya sa isang mayamang lumapit sa kanya, na binata, na nagtanong kung paano makamtan ng buhay na wala hanggan.
Ang sabi ng mayamang binatay, eto, good teacher. Alam mo ba na hindi sinaway ni Lord yung binatang mayaman nung tinawag siya ng good, kundi binigyan ni Lord ng emphasis at ipinaliwanag niya kung bakit siya tinawag na good. Ayan sabi niya rito, Jesus said to the young ruler, "Why do you call me good?" So para bang sinasabi niya, naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Bakit mo ako tinawag na good? And he said, "No one is good but one, that is God." So parang sinasabi niya na, you call me good, and that is right. Pero ang tanong, naintindihan mo ba yung sinabi mo? Kaya lang, siyempre, during the time, mahirap talagang maintindihan ang sinasabi ng Panginoon if you are not in the Holy Spirit, because it is only the Holy Spirit that could clarify everything and give you understanding about God's Word, about the Word of Jesus Christ. Okay? So dito po sa bahaging ito ng kasulatan, ipinapaabot na ang tao, independently from God, he cannot do good. Why? Because there is only one good, and that is God. So your knowledge of good is not enough for you to be good. And if you are separated from God, then you cannot do good. So that's the problem. Kaya ayaw ni Lord na kumain sila ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng karunungan na mabuti at masama, sapagkat sa totoo lang, kahit alam mo ang mabuti, hindi mo kayang gawin. As sabi ni Lord, John 15:5, "I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I and in him bears much fruit." So makakapagbunga lamang ang isang tao ng bunga ng banal na Espiritu o bunga ng kabutihan. O anumang bunga yan, hindi mabunganga, kundi bunga ng kabutihan. Okay? If you abide in Him, and to abide in Christ means you are in Him and He is in you. You are thinking of Him, you are praising Him, you believe in Him, you have faith in Him. He is the center of your life. For without me, you can do nothing. O, di ba? Walang magagawa ang tao kapag siya'y hiwalay sa Diyos. Kahit ikaw ay religiyoso and trying to do something good, if you have no relationship with Christ, you have no relationship with Him, kahit napakarami pang mga do's and don'ts, mga ordinansa sa harapan mo, you cannot do good. At yan ang sabi po ni Pablo, no? Sabi rito ni Pablo, apart from Jesus, even we want to do good, we can't do. Paul knows what is good, but he cannot do. Actually, si Pablo, hindi lamang po niya nalalaman ng mabuti. He can memorize the scripture, the Pentateuch, the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? He can memorize even the period, the exclamation point, the quote, everything. Lahat may kahulugan. He knows it. Pero inamin ni Pablo na yung gusto niyang gawin, according to Romans chapter 7 verse 19, for the good that I will to do, I do not do. Alam ko yung mabuti at yun yung gusto kong gawin, kaya lang hindi ko magawa. Gusto kong gumawa ng mabuti pero di ko magawa. I'm trying to be good but I can't be good. That's the problem of religious people. At yan din ang problema ni Pablo. Sinabi niya, but the evil, antindi rito, no? Gusto niyang gumawa ng mabuti, pero yung evil, I will not to do that I practice. Yung pangit at evil. Ano ba yung evil sa demonyo? Ay, sa demonyo. Ano ba yung evil sa Tagalog? Ha? Yung mga makademonyo na gawain at pag-uugali na ayaw kong gawin, ay siya kong napapractice, siya kong nagagawa.
Yan. Ipinapahayag dito ni Pablo that yung kanyang buhay nung siya po ay wala sa Panginoon, wala pa sa relasyon kay Kristo, pero he knows the law very good. He knows the law very well. He can memorize the law. Kaya nga po, isa pong katotohanan na kahit na memoryado mo ang Biblia katulad ni Pablo and you know the law perfectly, you can memorize, you can recite. If you have no relationship with Christ, then you cannot produce good because you are separated from good. So you have the knowledge of good, but you cannot do good. That's the problem of religious people. That's the problem of Apostle Paul. Pero ang sabi po niya doon sa verse 25 diyan, sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito? And sinabi niya, praise God, salamat sa Panginoong Hesukristo. Glory to God. Tingnan niyo nothing good you can produce apart from God. Kung hiwalay ka sa Diyos. Sabi ni Job, chapter 14 verse 4, who can bring a clean thing out of an unclean? Siya yung nagtatanong, siya rin yung sumagot. No one. Di ba? Kaya nga minsan, ang liwanag ng Biblia, hindi pa rin natin naintindihan. Tinanong niya, sinagot pa niya. Tapos, pag tinanong mo yung tao, anong sagot, hindi pa rin niya alam. Nandun na yung sagot. O sino ngayon makakapag-produce ng isang mabuting bagay sa isang taong marumi? Kapag hiwalay ka sa Diyos, glory to God, kahit gaano mang ka-religyoso ang buhay mo, you cannot do something good. Bakit? Hiwalay ka sa Diyos. Kaya nga, to have a knowledge of good is not enough for you to be good. For you to be good, you must be connected to the source of good. And that is God. And that is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. 15:14 in the book of Job. What is man that he could be pure? Anong tao? Can he purify himself? No. So, ipinapakita po dito na man is helpless. Man is, have the total depravity. Ibig sabihin, totally dead without God and if he is separated from God. Although they are knowledgeable, matatalino, pero you're dead if you are separated from God. And again, to have the knowledge of good is not enough for you to be good. You must be connected to the tree of life so that you can bear much fruit. And his name is Jesus. Hallelujah. And he who is born of a woman, that he could be righteous. O sino dito ang hindi pinanganak ng nanay niya? Sabi niya rito, he who is born of a woman, okay? Sino dito, in other words for this sentence is that, sino dito ang ipinanganak ng babae at siya ay matuwid? Or in other words, walang taong matuwid na ipinanganak ng babae. Abi, grabe. Maliban kay Jesus, siyempre. Jesus was born by a virgin. O sino dito ang ipinanganak ng birhen? Okay lang, you can be pure if you are born by a virgin. Amen? Ibig sabihin, yung nanay mo hindi nakipagtalik sa sino man. Biglang lumobo yung tiyan niya. Mga young people, walang lalapit sa akin na sabihin nyo na, Pastor, baglang lumobo hindi ko alam kung bakit. Baka sabihin ni Lord sa iyo, halika nga dito sa taas, anak, halika dito sa taas at mag-usap tayo. Pauuwiin ka agad ni Lord. Amen. Doon kayo mag-usap ni Lord. Paliwanag mo nga yan, paano nangyaring lumobo ang tiyan mo? Aksidente po. Wala aksidente. So, can a man born by a woman be righteous? No! Yun po ibig sabihin nito, walang matuwid. Amen? Praise God. Bakit ako napunta doon? Okay, let's go here. When God gave the law, ibig sabihin, the knowledge of good and evil,
He told the Israelites that if they obey, blessings will come upon them. If they disobey, curse will be upon them. Okay. Tingnan nyo nung sinabi ni Lord. Sinasabi na nga ni Lord ng malinaw. God is instructing the Israelites para maging malinaw. Eto, ginagamit ng karamihang mga pastor to. Deuteronomy chapter 28. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe, okay, take note to observe, in other words, to observe is to obey. Huli. To observe carefully, maingat na sundin. How many commandments? All. Do you know how many God's commandments? Okay, there are 613 commandments in all. So if you're gonna obey the one, you have to obey all the commandments of God. Actually, this is heavy, man. Ito po'y mabigat. Yun nga lang 10, the big 10, Hindi nga may memorize ng marami dito Diba? Ano unang commandment? Pangalawa, pangatlo, wala, 0. Amen? Wala tayong alam. So, if you can't memorize, how can you obey? At ang sabi rito, to observe carefully all, not some, not few, but all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And then verse 2, this is the promise. But there's a condition. Sabi rito, all these blessings, plural, shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. So pinapaabot ng Panginoon, all these blessings will come upon you if, okay, the word if is a conditional. Blessings will come upon you if. And the word if is nakasalalay sa iyong performance. Nakasalalay sa iyong kabutihan. Nakasalalay sa iyong kakayahan. Na dapat ito ay makita ng mga Israelita at sino mang taong reliyoso, even we, now Christians, na pinapailalim natin ang sarili natin sa kautusan, na hindi natin kayang gawin ito kung tayo hiwalay sa Diyos. If we have no relationship with God. At ang masasabi natin dapat is, hindi po namin kayang gawin. At yan po ang hinahintay ng Panginoon. Hindi mo kayang gawin. Very good. Hallelujah. Dahil hindi mo kayang gawin ang lahat ng inuutos ko at sinabi mo yan at inamin mo, I tell you now, you are very good. Paano ako nang very good? Hindi ko nga kayang gawin. Sapagkat si Kristo na siyang very good, ang siyang gagawa ng lahat ng kautusan para sa iyo. At yung pagsunod niya ay nang siyang pagsunod mo. At ang pagpapalang tatanggapin niya ay siyang pagpapalang tatanggapin mo. Hallelujah. So dito po sa bahaging ito, this is the condition of God to the Israelites. At ito matindi, no? If you do not obey, Deuteronomy 28:15. But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully. Kinakailangan ang pagsunod dito ay may maingat na pagsunod. All His commandments and His statutes which I command you today, kung hindi raw natin susundin, that all these curses will come upon you and overtake you. Grabe, no? Darating na sa iyo yung sumpa, i-overtake ka pa niya. Ibig sabihin, hindi mo matatakasan sapagkat sa pagtakbo mo, nandoon na siya sa harapan mo. That is the curse. Alam nyo, habang sinasabi ito, and the people say, Amen! Amen! Sabi nila, ang lakas ng loob nilang hamunin ng Diyos. Alam nyo, nakakatakot siya. At minsan ito nga, pinupukol to ng mga ibang mga ngaral sa kanilang mga tagapakinig. Kaya sinusumpa nila ang mga hindi nakakasunod. Alam mo ba ninyo na ang chapter na to hindi para sa atin? Para sa mga nasa ilalim ng batas at sa mga taong nagtitiwala
na sila ay merong kakayahang maging mabuti sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsunod at gawang kabutihan. Sa kanilang sariling gawain. So, well, there's blessing when you obey. Pero nakakatakot dito is when you disobey, there's curse. At ang conclusion po ng Biblia, nandito ba yun? The law was given to prove man guilty. Tingnan nyo ha, ibinigay ng Diyos ang batas, hindi para ikaw ay mapagpala. Hindi, ibinigay ni Lord yung mga rules and regulation, hindi para ikaw ay maging mabuti. Kundi para makita mo na yung mga hinihingi ng batas, yung kabutihan na dapat mong gawin na hindi mo naman kayang gawin, ay hindi mo nga talaga kayang gawin. At makita mo na kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya nga nung nagsasalita ang Panginoong Jesucristo na kahit yung mga taong hindi naman nakikiapid, pero sila'y pwedeng makiapid sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip pa lamang ng masama. When you look at a woman with the lustful eyes, you already commit adultery. And all those people na hindi ka nga pumapatay pero nagalit ka sa kapwa mo at isinumpa mo, pumatay ka na rin at pinatay mo na rin siya. At yan po ang buhay natin nun. Ipinapaabot ito ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Oo, hindi ka nangangalunya, hindi ka nakikiapid, hindi ka pumapatay. Pero nung nagalit ka at nagkaroon ka ng lustful eyes, you committed and you violate the law. At ano po ngayon ang conclusion ng Panginoon? All have sinned. So ito po ang sinasabi, ang linaw po ng sinasabi ni Pablo, we know that whoever the law says, it says to those who are under the law. So yung batas actually, it was not given to us, Gentiles, but it was given to the Israelites. At ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, para makita ng mga Israelita ang bansang tinawag ng Diyos na kahit sila'y tinawag bukod tangi ay hindi nila kayang gawing mabuti ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga batas ng Diyos. Ginawa silang halimbawa ng Panginoon sa lahat ng bansa sa buong mundo upang makita nila na hindi nila kaya sa kanilang sariling lakas na i-please ang Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng gawa ng Diyos sa buhay nila. At yun ay nangyari nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun, sabi rito, that every mouth may be stopped. Zipper. Para hindi magyabang. Pag sinabing that every mouth may be stopped, ibig sabihin para hindi magyabang ang sino man. Hindi nila ipagmalaki ang kanilang sarili. That's the meaning of that. And all the world may become guilty before God. Bakit? Bakit naisama ang mundo? Sapagkat kung ang Israelita na binukod tangi ng Diyos ay at binigyan ng batas na hindi nila nagampanan yung batas, yung paggawa ng mabuti na hiningi ng batas, kung sila'y nag-fail, ibig sabihin, all the world is guilty. Sino bang magiging matuwid na bansa kung yung bansa na bukod tangi, na pinili ng Diyos, ay nag-fail, so wala nang bansa na matuwid. All the world now is guilty. And that is the purpose of the law. Ibinaliwanag ni Pablo. Therefore, kung magkaganon, in connection to the verse 19, dito sa verse 20, sabi niya, therefore, by the deeds of the law, yung pong pagsunod sa batas o yung gawa ng batas sa buhay mo, no flesh will be justified. Walang tao na mapapawalang sala in His sight. For the law is the knowledge of sin. So this is the purpose of the law. Ang batas ibinigay ng Diyos para makita mo ang kasalanan at ang kasalanan ay nasa sa iyo. At yan nga po ang nangyari kina Eva at Adan nung sila po'y kumain doon sa fruit of knowledge and good and evil. So wala pong mabuting naibunga. Napalayo sa Diyos. Nadamay tayo. Okay? Now, the verdict. Ano ba yung verdict? The judgment. O yung pagbasa ngayon ng verdict. Hatol. Yan. Naghatol ngayon ng Diyos. Nung ibinigay niyang batas sa isang bansa lamang, ang Israel. Nag-fail sila. Hindi nila nagampanan. They found guilty.
And because they found guilty, lahat ngayon ng bansa sa mundo, guilty. Ba't sila nadamay? Eto nga pinili ko, guilty nga, kayo pa. Diba? Eto nga mga tao, they're trying to please me. They're found guilty. Kayo pa kaya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Kung sino-sino mga sinasamba natin, mga hentil noon, makakita ka lamang ng hugis kalabaw doon sa may nyug, sinasamba na, tinitirikan na ng kandila. Pag magkakasakit ang mga anak ng mga lola ninyo noon, kung sino-sinong demonyo ang tinatawagan. Pinapakain, nilalagaan ng itlog, yung anak nila hindi malagaan ng itlog nung araw. Diba? Pag tuwing araw ng patay noon, grabe ang mga handa nila doon sa amin. Merong adobo, merong fried chicken, may manok, tapos hindi kami nag-uulam ng ganon. Pero kapag nag-alay sila, pag araw ng mga patay, sa lahat ng mga patay doon, grabe. Tapos, ang sasarap ng pagkain, tapos tinatawag nila, halina kayo, kain na kayo. Sabi ko nung, grabe, ang sasarap nila, di ko natitikman yun Amen? Pero ang demonyo pinapakain, ganun po tayo noon, kabulag. Amen? Mabuti na lang naunawaan na natin ngayon. Tapos pagkatapos naman, dahil wala naman tayong kaalam-alam, nako, ako noon talagang pagka nakataligod ang airmat ko noon, sapunta ko, yung pichu. Yung pichu doon na may tirik ang kandila, kinakain. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Pablo na yung naialay sa demonyo, kinakain nyo rin. Di ba nabasa niyo yun? Ganyan tayo noon. Yung mga naialay sa demonyo, kinakain din natin. Bakit? Bulag nga So, yan ang bagay na buhay natin nung tayo po ay hindi pa nakakilala ng katotohanan. Salamat na lang po. We are now free. Amen? Praise the Lord. So, this is the verdict. There's none righteous, no, not one. There's none who understands. There's none who seek after God. Hinanap niyo ba ang Diyos? Wala. Hindi tayo naghanap ng Diyos nun. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There's none who does good. No, not one. So this is the verdict. Ito ang hatol ng Diyos sa lahat. Walang naghahanap sa Diyos. Walang gumagawa ng kabutihan. Wala. Kahit isa. Ayan. But you know what? Nung ang Diyos ngayon ay pinadama niya ang kanyang pag-ibig, glory to God, nabuksan ang ating kaisipan. Let's go on. Why does God put the forbidden tree in the paradise? Now, my answer is this. To teach people that knowing what is good and wrong is not good for them. God wants you to depend on Him. Okay? Sabihin po natin sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, don't depend on your religion. Don't depend on yourself. Depend on God. Depend on the cross. Ang pinakamagandang sandalan ay yung ginawa ni Kristo dun sa cross. Hindi po yung yung cross sa bahay nyo, sasandalan ninyo. Kasi minsan ginagawang literal ng mga tao Kapag merong cross dun sa bahay nila, tapos merong ilaw-ilaw, ayun na, banal na sila. Minsan, ganun tayo. Minsan, masyadong literal ang kaisipan ng tao na hindi nakakaunawa ng katotohanan. Maski nga yung Bible ginagawang religious paraphernalia, tinitirikan ng kandila yan, tapos hinahalikan. Okay lang yung igalang ang salita ng Diyos. Pero kung ginagawa mo yun na hindi mo naman binabasa, at kahit binabasa mo kung hindi mo naintindihan, walang kabuluhan ng lahat ng yan. Amen? Yung iba nga, basa ng basa, hindi pa rin naintindihan Kaya, we need to understand asking the wisdom of the Holy Spirit. And number 2, ito po yung conclusion ko mamaya, to demonstrate His grace and mercy and love. Kasi kung wala po yung punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos doon sa halamanan, baka hindi nakita yung biyaya
at kahabagan ng Diyos sa tao. Alam niyo, God is so, intellected. Yung grabe ang kanyang karunungan. Mamamangha ka. Doesn't God know that the man He created in His image and likeness will sin? Okay, yun yung pangalawang tanong ha. God is all-knowing, omniscient. So ibig sabihin, because God is all-knowing, He knows everything. Nung likhain niya ang mundo, alam niya kung ano magiging kahinatnan ng mundo. Minsan nga tayo mga magulang, actually hindi natin alam kapag kayo gumagawa ng bata, hindi nyo alam kung ano magiging kahinatnan yan eh. Hindi nyo alam kung ano ang itsura niyan paglabas. Nag-aaway pa yung mag-asawa, ako kamukha niyan, sabi ng babae, hindi ako. Ay, ayaw kong kamukha. Pag ang babae ayaw niyang kamukha ng asawa niya, ibig sabihin hindi niya mahal yun. Parang napilitan lang, ano? Pero may mga babaeng ganito eh, ayaw kong kamukha ko, gusto ko kamukha mo. Yan, talagang in love sa'yo, pag gano'n, ano? Sinong gano'n sa inyo? Sister Carla lang bang nagsabi, dapat kamukha lahat ni Brother Kaka? Okay, God is all-knowing, God knows everything. Tingnan nyo, antin dito Psalms 47 verse 4. God counts the number of the stars. Tingnan nyo He knows the numbers of the stars. Walang scientist na, alam niyo ang conclusion na lang ng scientist nung sila po'y gawa ng telescope na nakita nila na there are billions. Hindi kayang bilangin ng mga stars. This is amazing, no? Actually, bago pa man na-discover ng science, sinabi na ng Bible na hindi kayang bilangin ng mga stars. Hindi kayang bilangin ng tao, pero ang Diyos kaya niyang bilangin. Pero itong mas matindi, yung pangalawang sentence. Ano sabi? He calls them all by name. Wow! Lahat ng stars may pangalan at alam ng Diyos ang pangalan ng lahat ng yan. Amazing. That is our God. Minsan nga, yung isang ina, 3 lang yung anak niya, hindi niya alam kung ilang. Juan! Pedro! Nakalimutan. 3 yung anak, Nagkakamali pa ng tawag. Ganun tayo, di ba? Pero si Lord, hallelujah! At ito po mas matindi, the Lord knows even the numbers of your hair. Hallelujah! God is all-knowing. God is amazing. Amen? Sana kung yung buhok mo lang, paano yung buhok lang kasama mo at lahat ng tao? God knows the number of all the hair of all people all over the world. Grabe si Lord. He knows everything. Kaya nga, because He is an omniscient God, ibig sabihin po mga kapatid, nung likhain niya ang mundo, alam na niya kung ano ang magaganap. Actually, nung tinawag ka ng Diyos, alam na rin niya ang buhay mo mula simula hanggang sa paglisan mo sa mundong ito. Alam niya na sa gitna ay madidepress ka. Alam niya na magfo-fall ka pagkatapos mahirapan ka bumangon. Diba? Alam niya rin na ikaw ay matutulala. Alam niya rin na yayaman ka. At yun ang itinakda niya para sa iyo. God knows everything what is happening in your life. Amen? Alam niya rin na matigas ang ulo mo. Alam niya rin na nalalayo ka. Alam niya rin na ganyan ka, matampuhin. Alam niya rin na masayahin ka kahit anong gawin sa'yo. Bali, wala lang sa'yo. You always say, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen? God knows everything. At etong matindi, kilala ka na nga ng Diyos. He knows you personally. He knows who you are. He knows your ugali. And yet, He loves you so much. Glory to God. Yun ang maganda dun yung ibang mga babae nga sabi mo, ay alam mo, hindi talaga kilala. Nung kilala ka lang, hindi kita sinagot. Ayan, di ba? Kung kilala niya lang yung asawa niya, parang nagsisisi siya. Kung kilala lang kita, nako, never, ever, ever, wag na oy, di ba?
Pero ang Diyos ganito, the more nakilala ka, He knows your failure, He knows your weakness, He knows who you are, He knows your heart, He knows your thinking. Ay, matindi dito yung thinking, ano? Kapag alam lang natin, bawat isa ditong iniisip natin dito, bulat-latan tayo, hindi ko alam, pare-pares lang pala tayo lahat no? Amen? Tapos mayroong mga tao na parang akala nila, sarili nila, mas banal kaysa sa iba. Mas hangal, pwede, pero kung yung mas banal, hindi pwede. Amen? Alam nyo, God is so amazing. He loves me kahit na ganito ako. Amen? Who am I that my King loves me so much? Praise the Lord. At eto, Isaiah 46 verse 10. Declaring the end and the result from the beginning. habang binabasa ko yung gagabi, no? Talagang alas 2:30 na ako ng madaling araw natulog. Tapos nagising ako. Natulog ako, nakanganga na yung mga kasama ko. Pagkatapos, paggising ko, nakanganga pa rin sila. No? Sabi ko, kasi hindi ko matulugan to. Grabe, oh. The end and the result from the beginning. Doon pa lang sa simula, dinideclare na ni Lord kung anong magiging ending niya. Parang director lang yan ng pelikula. Ang director ng pelikula, alam niya ang simula at ending ng pelikula. Ganyan po ang mundo. God knows the beginning and the end. Why? Because He is the beginning and the end. So God knows your life. So nung likhain niya ang mundo, alam na niya ang magiging kalagayan ng mundo. Kaya yung tanong na hindi ba alam na Lord na magkakasala sina Eva at Adan, alam niya. At ito matindi, kahit dahil alam niya, alam na rin ang gagawin niya, may nakahanda na. Praise the Lord. So my counsel, sabi niya rito, and from ancient times, the things that are not yet done. Yung mga hindi pa nangyayari sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, nakita na niya, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure and purpose. Kahit anong gawin ng diablo, kahit anong gawin ng demonyo, kahit magpaka-demonyo siya at magpaka-diablo siya, ang layunin pa rin ng Diyos ang siyang magaganap sa buhay mo. Ang itinakda ng Panginoon ang siyang mangyayari pa rin at magaganap sapagkat walang pwedeng pumigil sa gusto ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Now, let's now go to the Lamb. Ito po yung remedy ni Lord. Jesus Christ, sa pagkakaalam natin, ay namatay siya at naibus ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo nung pumunta siya rito. Pero hindi ganun ang pagkaunawa ni John. Kaya ang tindi ng revelation ni John, the beloved. At ako'y naniniwala na kung bakit ganun katindi ang revelation ni John, the beloved, because he's so close to the heart of God. Ang sabi nga ng Bible, inihilig ni John ang kanyang ulo sa dibdib ni Lord. So pag nahihilig ang ulo mo sa dibdib niya, ibig sabihin, dinig niya yung pintig ng puso ng Panginoon. At yan ang sabi ni Lord sa akin one time, Lord, why you want people to come close? Why your voice is still and small? And the Lord says to me, my voice is still and small because my people who want to hear my voice, I want them to come close to me. Sapagkat gusto ko ang bawat isa sa inyo ay malapit sa akin at dinig ang tibok ng puso ko. At nung narinig ko yung grabing iyak ko, Lord, ganun ba talaga kalaki ang pag-ibig mo sa amin? Yes. Hindi kayang unawain ng ating taong kaisipan. It can only comprehend in the Spirit. So I tell you, church, if this is the love of God for you, walang puwang ang tampo, sama ng loob, masamang ugali sa buhay mo. I tell you, you are always smiling in God's presence. Do you understand me? Hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano na wala sa biyaya at yung mga hindi nakakaintindi ng biyaya, nabubuhay sa sa tampo, nabubuhay sa sama ng loob.
Yung bang parang disco light yung ilaw nila, patay sindi. Minsan di na umiilaw. Lobat. Amen. Hindi po yun ilaw ni Lord, ha? Sabagat ang ilaw ni Lord hindi patay sindi. Ang ilaw ni Lord ay nagliliwanag. Kay may bagyo, kay may tsunami, kay may problema, ang ilaw ng Panginoon ay nagliliwanag. Walang tigil. Sabagat ang liwanag ng Diyos ay hindi di baterya. Ang liwanag ng Panginoon ay walang katapusan. Glory to God. Amen. Peking liwanag yon. Sabagat ang diablo man, sabi nga po ng Bible, ay pwede ring magmukhang liwanag. Amen? Ang peking liwanag, kunwari liwanag. Pero mamaya-maya yan. Okay. Halimbawa, liwanag siya sa gabi. Akala mo lang yon. Pero pag nasilayan ng liwanag ng araw, yun. Lumalabas yung sungay. Kaya yung iba tumatakbo kapag lumalabas na yung araw. Alam nyo ano yun. Parang nanonood kayo ng pelikula. Di ba? Pag nagliliwanag na, takbo sila, tago sila sa dilim, sa kuweba na madilim. Amen? Hindi tayo ganun, ha? Sabagat ang nabubuhay sa liwanag ay walang ginakatakutan. Amen? Walang iniiwasan. Amen? At walang kinikilingan. Serbisyong totoo lamang. Okay, sabi dito, 13:8. All the inhabitants of the earth will fall down in adoration. Could you imagine? All the inhabitants, lahat daw ng nabubuhay sa mundong ito, will fall down in adoration. Whether they like it or not. Isang araw, yung kinakaayawan nila, the lamb that was slain before the foundation of the world, they will fall down. And pay him homage, everyone whose name has not been recorded in the book of life, maski yung mga hindi ligtas. Maski yung mga hindi ligtas, they will recognize Jesus. The lamb that was slain in sacrifice from the foundation of the world. Grabing revelation to. Kaya nga si Jesus, si Lord, nung likhain niya ang mundo, alam nila na magkakasala. Kaya doon pa lang, before the foundation of the world, Christ was already slain for the sacrifice and payment of man's sin. Ang liwanag, grabe, ang lalim nito. Okay? The blood of Jesus was shed for us before the creation of the world, but was only revealed to us when Jesus was crucified on the cross, died, and rose again. So pagkakaalam natin, actually even I myself before, akala ko lang si Kristo, binayaran niya lang 2,000 years ago. Pero ang katotohanan yung pong ipinapaabot ni John, ay binayaran na ng Panginoon bago pa man likhain ng mundo at nai-reveal lamang, naihayag lamang sa atin nung siya'y pumarito. Sabi niya, 1 Peter 1:18, ito naman ang sabi ni Pedro, si Pedro naman po ito, isang mangingisda lamang. Pero tingnan nyo naman pag tumanggap siya ng revelation mula sa Panginoon. For you know, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, dapat alam mo, you know, what was paid to set you free from the worthless manner of life handed down by your ancestors. Tingnan nyo worthless life daw ang mga itinuro sa atin ng mga ninuno natin na hindi nagbabasa ng Biblia. Yun naman talagang daming itinuro sa atin na walang, maliban lang kung Christian na sila. Di ba? Ang sabi rito, it was not something that can be destroyed such as silver or gold. Alam daw natin kung ano ang ipinantubos, ibinayad sa atin. Hindi raw gold. Hindi raw silver. So ibig sabihin, ang presyo mo kapatid ay hindi katapat ng ginto, hindi katapat ng silver o mamahaling bato. Hindi ka ganun ka-cheap, hindi ka ganun kamura. Mamahalin ka. Tama ba yung word ko? Mamahalin. Yan, that's the right word. Hindi yung mamahalin ka niya. Kundi, mamahalin ka, kapatid. You must know your value. Don't devalue yourself.
Know that you are precious. Sapagkat hindi ka tinubos ng Diyos ng silver at ginto. It was the costly sacrifice of Christ, who was like a lamb without defect or flaw. Now, verse 20, He had been chosen by God before the creation of the world. Alam din ni Pedro, ipinahayag din po sa kaniya na yung pagbabayad ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo ay nangyari bago pa man likhain ang mundo and was revealed in the last days for your sake. So ibig sabihin, nai-reveal lamang nung dumating siya dito para makita ng tao. Pero ang katotohanan, siya ay He was slain before the foundation of the world. Now, kita nyo ang katotohanan ha? Did God fail in creating mankind? The fall of mankind did not destroy God's purpose in creating mankind. God is omniscient, all-knowing, and nothing takes Him unaware, nor is He unprepared for any event. Hindi po nabigla ang Diyos na nung kasala sina Eva at Adan naku, mali. Wrong move tayo, wrong move. Hindi ganun si Lord. Na para bang, ano ba yan? Parang, hindi po nagkakamali ang Lord. Kaya nga nung ganyan ang mukha mo, hindi nagkamali ang Diyos na ganyan ang dinisenyo yung mukha para sa'yo, kaya wag mo nang dagdagan pa. Nalulugod ang Diyos sa ilong mong ganyan, wag mo nang patangusin pa sapagkat hindi bagay sa'yo yan. Amen? Kahit yung kulay mo, ganyan na talaga yan. Hindi mo ba nahalata? Nakakalahating truck ka na ng sabon, ganyan pa rin. Kumita yung nagtitinda ng sabon. Ganyan pa rin yung kulay. Di ba? Bakit ba napapunta pa tayo rito? Paano ba naiugnay yung sabon dito? Okay. Kaya nga alam ng Lord. Ibig sabihin, nung dinisenyo ka ng Panginoon, He knows it. He knows everything. Now, none of the rulers of this age, not even Satan. Tingnan nyo, si Satan talaga bobo, no? Not even Satan understand the redemptive power in the blood until after the death and resurrection of Jesus. Hindi rin alin ng Diablo na ganun pala ang plano ng Diyos kasi nga po, nung nagplano ang Diyos, hindi niya isinama si Satanas. Kaya wala siyang kalam-alam. Amen? At ito po yung verse natin. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 2. Ito po yung pinahayag naman kay Pablo. Sino yung unang nagpahayag kanina before the foundation of the world? John. Anong pangalawa? Peter. Now, ito ang sinasabi ngayon ni Pablo. The wisdom I proclaim, ano daw yung pinoproklama niya? Karunungan, wisdom, is God's hidden wisdom. Pag sinabing God's hidden, hindi po naipahayag sa mga demonyo, even to the angels, hindi po naipahayag sa kanila. At sa tao, mga rulers, hindi rin naipahayag sa kanila. Sabi niya, which He had already chosen for our glory even before the world was made. So yung karunungan ng Diyos ay pinili na niya yung karunungan na yon bago pa man likhain o gawin ang mundo. None of the rulers of this world knew this wisdom. Maski yung mga marunong matatalino, even the angels and even the evil spirit, they don't know this God's wisdom. If they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kaya nga maski yung mga Pariseyo na matatalino sa kautusan nung araw, nung panahon nila Pablo at panahon na nabubuhay ang Panginoong Jesucristo, they don't even know this. Even the religious people up to now, they don't even know this. Yung mga relihiyosong tao na kanila pong ipinagmamalaki yung kanilang gawa, ordinansa upang sila maging mabuti sa mata ng Diyos, they don't even know the wisdom of God. But praise the Lord, hallelujah, it was revealed to Apostle Paul, it was revealed to you and me, and now we know the wisdom of God, and His name is Jesus.
At siya, na karunungan ng Diyos, ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world. At ang sabi rito, however, as the scripture says, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. So ibig sabihin, yung karunungan na yun ng Diyos ay inihanda na niya para sa mga taong nagmamahal sa Kanya at minamahal niya. At ang verse 10 sabi niya, it was to us. Kasama ka, kasama ako. It was to us that God made known His secret. So ipinahayag na ngayon ng Diyos ang kanyang sikreto sa atin by means of His Spirit. The Spirit searches everything, even the hidden depths of God's purposes. So ano ngayon yung God's secret? Ano ngayon yung depth spirit that was revealed by the Holy Spirit? Sino yung wisdom na ito na ipinahayag ni Pablo at God's wisdom na pinili ng Diyos sa simula pa? Jesus Christ. Hallelujah. He is the wisdom of God. Alam niya na ang mundo na kanyang ginawa ay magkakasala ang tao. Alam niya na ang mundo ay masisira. But God has a wisdom to prepare or to repair or to make it beautiful again this world na siyang nasira ng kaaway, at ang karunungan niya para muli pong maisaayos ang lahat ng ito ay ang Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Di ba pag bumibili kayo ng sasakyan, Sister Telma, nung bumili ng sasakyan yan na bago, brand new, may insurance. Yung insurance niya ay comprehensive. Pag sinabing comprehensive, ano man ang mangyari sa sasakyan mo, ano man ang sira, sagot ng insurance. Papalitan yan. Nabangga ngayon. Amen. Nabangga. Eh syempre, hindi naman ibig sabihin na meron kang insurance, ibabangga mo na sa sasakyan mo di ba? Nabangga. Gawa ng kaaway. Oh. Ano yung nangyari? Di ba nabangga, sister? Oh. Nabangga. Eh di ngayon, binayaran ng insurance. Amen? Kaya lang, ang insurance ng mundo, merong ang part. Ang insurance ni Lord, wala kang bahagi sa Kanya lahat. Amen. Kaya mas magandang insurance ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ito yung pinakamagandang ibentang insurance eh. The insurance coming from the Lord. God had taken out an insurance policy before creating mankind. It is fully comprehensive. That insurance is the blood of Jesus. It had been settled before. Amen? Grabe, no? Ang galing-galing talaga ni Lord. Hallelujah. Ang galing-galing ni Lord. Tingnan nyo, tingnan nyo ang revelation nung nagkasala sina Eva at Adan, revealing the blood now. In Genesis 3:21, and the Lord God made clothes out of animal skin for Adam and his wife, and He clothed them. Ang ginawa po nila Eva at Adan nung sila po'y nagkasala, sila po'y nagtago. Kaya ang taong nagkasala, minsan nagtatago. Pero si Lord, buti na lang sabi niya, hinanap niya sila. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasagana ay, ano susunod, darling? Nararanasan. Amen? Ang tindi ng pag-ibig ni Lord, hahanapin ka niya. Amen? Now, the garments is righteousness. So, ibig sabihin, nung sila po ay naked na, nahayag na po ang kanilang kahihiyan. Kaya wag niyo pong ihahayag yung kahihiyan ninyo, ha? Takpan niyo yan. Nakakahiya yan. Yung mga naglalabas ng mga nakakahiya, wag mong ihayag ang iyong kahihiyan. Tinakpan ni Lord, oh. Amen? Pagka ganun po, sabihin ninyo, lalo sa mga kabataan, sabi, Eva, ikaw ba yan? Tinakpan ka na nga ni Lord. Tatanggalin mo na naman, ha? Okay, righteousness yan. Amen? Kaya nga sa magitan ng pananamit, alam mo kung sino yun, di ba? The way a man's dress. Tingnan nyo, manamit yung adik.
halata mong adik siya sa pamamagitan ng pananamit niya. Diba? Tingnan mo yung pastor. Halata mo na pastor siya. Amen? Tingnan mo yung pare. Oh, halata mo. Di ba? Pag nakasuot na ganon, ay, madre yun. Hindi, pare yun. Amen. Love you. Amen. Anong araw, ganito eh. Hindi ba masyadong halata. Bagong-bago ako sa Maynila. Di ba? Pag merong nakasuot nun na maiksi, gano'n, tapos yung bang bitin dito, tapos dito naman baba na gano'n. Ay, beer house nagtatrabaho yan. Alam talaga eh, di ba? Oh, pero ngayon normal na lang yun ngayon eh sa mga wala sa mga nasa batas. Pero dito purihin ng Panginoon, tinakpan lahat yan. Amen. Sapagkat ang garments ay nagpapakita ng katwiran. Amen. So, binigyan sila ng Lord ng katwiran. Anong katwiran? Kaninong katwiran? Katwiran ng isang hayop. Because ang kinuha ni Lord ay yung pong damit ng hayop. Ay yung skin ng hayop na walang kasalanan. So, they became sinless in the sight of God because of garments. At yan po ay picture ng katwiran ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo lalagyan ng dahon sarili mong self-effort at good works. Yung pong leaves na ikinover nila yung sa kanilang sarili. Kaya don't cover yourself with good works, with your good works. Don't cover yourself with your own effort. Cover yourself with the garments, with the finished work, with the righteousness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So the garment of skin are a clear indication of the shedding of blood and animal. Kasi nga, syempre, very obvious naman, na kapag binalatan mo yung hayop, merong dugo na maibubuhos. So, ibig sabihin, for your righteousness to be enclosed, para mapapunta sa iyo ang katwiran ni Kristo, merong dadaloy na dugo. Kaya po yung dugo na yon, na dumaloy ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. At nung nalinis na tayo, glory to God, natanggal na yung kasalanan, dinamitan tayo ngayon ng katwiran ng Diyos. At yan po yung restoration na ginawa ng Diyos. Doon lamang po sa Garden of Eden, nung sila'y nagkasala, ipinahayag na ng Diyos sa tao kung paano niya tutubusin ang lahat ng anak ni Eva at Adan sa pamamagitan ng sakripisyong gagawin ng tunay na kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. It was revealed even before in the Garden of Eden. Hallelujah. Tingnan nyo Leviticus 17:1. Ipinahayag na naman ito ni Lord nang ibigay niya ang batas sa mga Israelita. The life of every living thing is in the blood, and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sin. Blood, which is life, take away sin. So ang tunay lamang na kapag-alis ng kasalanan ay yung dugo. Pero sabi nga, hindi na yung dugo ng hayop. Hebrews 9:22, indeed, according to the law, almost everything is purified by blood, and sins are forgiven only if blood is poured out. Okay? So there's no forgiveness of sin. Kaya nga po hindi kayo mapapatawad sa mga kasalanan niyo. Sabi, Lord, patawarin mo ako. Ako po'y maglalakad ng paluhod. Ako po'y magpapasan ng krus. Ako po'y magpapahiram ng aking sarili. God cannot forgive you for that. Sa kanyang ginagawa mo, you are mocking God. You are degrading and rejecting the work of Christ at the cross. Alam niyo ba ng ganung mga gawain, mga kapatid? Yung pagsasakripisyo mo upang nang sa ganun maging katanggap-tanggap ka sa Diyos ay paghamak sa ginawa ni Kristo doon sa cross para mong sinasabi na hindi karapat-dapat yung ginawa niya at ang ginagawa mo ang karapat-dapat. And that is mocking, that is innocence, that is ignorance, that is stupidity, that is foolishness in the sight of God. At yan ang ginagawa ng mga religious people, and yet nakikita nila ginagawa ng mga tao nila. Pero yung mga religious leader, hindi nila sinasaway ang kanilang mga tao sapagkat papaano ang isang bulag ay makapag-akay ng kapwa bulag. So it's now time for us to be open up
and know that there's only one way for your sins to be forgiven, and that is the shedding blood of Jesus Christ na siyang ginawa, initiate ng ating Panginoong Jesucristo even in the Garden of Eden nung nagkasala ang ating unang mga magulang, at yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, ipinapahayag natin ngayon na walang ibang paraan upang ang tao ay maging karapat-dapat at malinis ang kanyang kasalanan kundi sa mamagitan ng dugo ni Kristo na naibuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Oh, thank you for the blood of Jesus. Hebrews 9:12. Ipinahayag ito with His own blood. Kaninong blood? The blood of Jesus. Not the blood of goats and the calves. He entered the most holy place once for all time and secured our redemptions forever. Tignan nyo, we have the redemption secured forever. Kaya yung redemption mo, kapatid, hindi lang po siya secured ng pang-isang buwan, pang-isang taon. It is secured forever. Pero kung dugo yan ng hayop at dugo ng sakripisyo mo yan, naku, walang security dyan. Amen? But in the blood of Christ, there is security. Under the old system, the blood of goats and bulls and the ashes of heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. Sapagkat yun ang ordinansa na ibinigay ng Diyos. Just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. Hallelujah! The blood of Jesus Christ will purify your conscience. It is by the blood that your sins is forgiven. It is the blood of Jesus Christ that was shed at the cross of Calvary, that your heart being cleansed and purified so that you can worship the living God. Amen. For the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself to God as perfect sacrifice for our sin. So yung dugo dito na sinasabi po sa Hebreo ay yung dugong naibuhos sa krus ng Kalbaryo, pero po yung dugo na yan ay naihanda na ng Panginoon before the foundation of the world. Hallelujah to the living God. Kapag naunawaan mo ito, you gonna worship God and give thanks to God. If you gonna focus your heart and your mind to all of these things na ginawa ng Panginoon, hallelujah, I tell you, you get in love with Him. And those people who get in love with God, get in love with all people also. Kung ano ang puso ng Diyos na nais niya na maligtas ang lahat ng tao, yun din na magiging nais mo. You want all people to be saved also. You're gonna share these things and this truth to all people. Hebrews 9:28, also Christ was offered once for all time, a sacrifice to take away the sins of many people. Why many people? Because not all will believe. Those only believe. You need to believe. You need to receive. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Yung pong salvation dito ay yun po yung ganap na kaligtasan, spirit, soul, and body. When Christ come again, hallelujah, ang buong kaligtasan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan, mapapalitan ng ating katawan ng katawang panlangit. Glory to God, I tell you, you will be a perfect creation, created in the image and likeness of God. Makikita nyo na pagdating ng Panginoong Jesucristo yung kagandahan, perfectness, holiness ng espiritu mo, sapagkat mababanaag na, makikita na in the outside when God, sa pagdating ng Panginoon, ay mapalitan yung katawan natin ng katawang panlangit. Maring hindi nyo na ako makikilala during that time, pero magpapakilala ako sa inyo. Hi, hello, I'm Pastor Walter. Amen? Heaven is a place of perfection. Therefore, your face and body will become perfect. Your health become perfect. Wala ka nang wala nang ganon. Amen? Tsaka wala na rin yung ganong-ganong ko. No? Wala na rin yun. Pero hindi pa darating si Lord, mawawala din yan. Amen? Praise the Lord. Totoo po yan. Eh, no? Pagdating ng Panginoon. Now, the last verse. Ito yung sasabi ko kanina.
Sabi ni Pablo again, 2 Timothy chapter 1 verse 9, God save us. Yung save doon ay past tense, nangyari na, naganap na. And called us to live a holy life. Yan. Pag sinabing holy life, separated from the systems of the world. Separated from darkness. So tinawag tayo, niligtas tayo ng Diyos at tinawag tayo para sa banal na pamumuhay. Separated na buhay. Hindi tayo nabubuhay katulad ng mundo. Na yung nakikita natin sa mundo ay ginagaya natin, hayaan natin na ang mundo ang gumaya sa atin, hindi tayo ang gagaya sa mundo. Don't be influenced by the world, but influence the world by heaven's culture. The culture of a grace people, the culture of a godly people, the culture of the kingdom of God. We must, affect this world with the culture of God, and don't be affected by the culture of this world. Kung uso sa kanila, yung tali lang ang panakip nila sa kanilang katawan, hallelujah, hindi natin gagayahin yun sapagkat nakakahiya yun. Amen? Hindi ko kayang tingnan yun. Siyempre, pag nakaharap akong ganyan, alam ka naman nakaganon ako, mabangga ako. Amen? Pag nakataligod ako, hindi na ako titingin. Amen? Okay, ang sabi rito, God called us to live a holy life. That is our life now. Sabi mo nga sa katabi mo, nabasa mo yon? Ayan. Okay na, kailan maintindihan mo ha? He did this, ginawa niya ito, not because we deserve it, but because, grabe! That was His plan before the beginning of time. Yun talaga ang plano na ng Diyos nung una pa man. Hallelujah! Ano yung plano niya? To show us His grace through Christ Jesus. Hallelujah! So, ibig sabihin mga kapatid, nung likhain ng Diyos ang mundo, alam niya na magkakasala ang tao at alam na niya ang gagawin niya. At mula't mula pa, ang plano na niya talaga sa lahat ng tao na nilikha niya ay ipakita at ipamalas ang kanyang biyaya sa lahat ng tao. Kaya pala, sa huling panahong ito, ang mensahe ng biyaya ang naipapangaral sapagkat yan ang gusto ng Diyos na makita, maranasan ng lahat ng mananampalataya sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, if they understand this grace of God, they will glorify God. They will worship God. They will offer themselves to God. And they will say to God, God, you are amazing. You are beautiful. Your name is wonderful. Your name is great. Hallelujah. You can only see and understand the greatness, the beauty, the amazing love of God when you understand this grace. Hallelujah. At hindi ako nagtataka kung bakit bago siya dumating ay ang mensahe na naririnig at umaalingaw-ngaw sa lahat ng lansangan sa social media ay ang mensahe ng biyaya. Grace, grace. Hallelujah. This is the very plan of God even before the foundation of the world. And you know who this grace is? Jesus. Jesus. Yan na ang gustong ipamalas ng Diyos sa simula't simula pa. Shall we stand up, please? Let us worship the Lord. Shall we give thanks to God? Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you for opening our eyes and understanding. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Jesus. Nung una pa lang ako ay inibig mo.
Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Church, we are restless without Christ in our life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibigay mo lahat. Indalay ang buhay, Amen. pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Hinalat ako ng pag-ibig mo, kasagana ay nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasagana ay nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasagana ay nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanila pong tahanan, tayo ang Panginoong Jesucristo lamang po ang kapayapaan at kapahingahan po natin. Maring pagod na po tayo na we do something to please God and sometimes we feel bad because we do bad. It's now time for us to come to Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigit ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin po, ang Panginoong Hesus lamang po masusumpungan ng kapahingahan at kaligtasan. So if you want to have rest in Christ and salvation, pray this prayer with me. Panginoong Hesus, salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Salamat po sa ibinuhos mong dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw ang Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Maglilingkod po ako sa iyo. Salamat po. I would like to congratulate you if you prayed that prayer. Humanap po kayo ng church na ang ipinanataas ay ang Panginoong Hesus. At walang ibang sentro na mensahe kundi ang Panginoong Jesucristo. At doon po kayo lumago sa pagkakilala sa Panginoon. At patuloy po kayong tumutok po sa ating pong mga gawain. So the Lord bless you. God loves you so much.
I declare blessing. I declare healing. I declare deliverance. I declare breakthrough in the life of everyone. In the mighty, precious name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen.